Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng linggo, April 20, 2025. Actually po, ngayon ay Pasko ng Pagkabuhay or Easter Sunday. Ano po ba ang mensahe ng araw na ito? We celebrate the rise of Jesus from His death, physical death. So ito po ang nagpapatunay, mga kapatid, na mayroon pong buhay na walang hanggan. Na pagkatapos mong mamatay ang katawang lupa, mayroon pong buhay na walang hanggan. Sa piling ng Diyos o sa tinatawag nating langit o sa impyerno. Paano po madidetermine kung anong uri ng buhay na walang hanggan ang iyong tatamasahin? Ito po ay sa pamamagitan ng uri ng buhay na ating ginagawa dito sa lupa. So meaning that life on earth with our physical body is but a journey to life that is ever after. So ito po ang determine kung anong uri ng buhay na magkakaroon tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po, tinatawag natin na ang pamumuhay sa lupa ay paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. So, paano natin pipiliin ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos? Well, of course, that is when we live here on earth with the will of God as our governing principle sa ating pamumuhay dito sa lupa. Kung tayo naman ay namumuhay ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos, sapagkat ating binibigyan ng emphasis ang mga material life, so ang reward po niya ay buhay na walang hanggan sa impyerno. So ano po ang pamumuhay with the will of God? O paano ba mamubuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Well, of course, pamumuhay na kung saan sinusunod natin ang kanyang kagustuhan, ang kanyang kalooban dito sa lupa para ng sa langit. At yan po ay ang mahalin ng Diyos na higit sa lahat. Paano po natin mamahalin ng Diyos na higit sa lahat? Well, ang pagmamahal po sa Diyos ay pagmamahal sa ating kapwa. That is unconditional love for our fellow men. Sapagkat ang sabi na niya, ano man ang ginagawa mo sa iyong kapatid ay ginagawa mo sa akin. So, kung minamahal natin ang ating kapwa, dahil sa mahal natin ang Diyos, sapagkat siya ay kawangis, kanyang kawangis. So, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa para ng sa langit. At ang dulot po niyan, mga kabarangay, kababayan, mga kapatid, ay kapayapaan, kasaganaan, katahimikan, at kaunlaran para sa lahat. Sapagkat dito po matatamo natin
ang ating pakikipagtulungan, pagmamahalan, at pamumuhay na walang halong pag-iimbok, walang kasakiman, walang pagiging kanya-kanya, walang galit sa bawat isa, at walang diskriminasyon laban kanino man. Bakit? Sapagkat ang magiging pagtingin natin sa ating kapwa ay pagmamahal bilang kawangis ng Diyos, isang dalisay at tunay na pagmamalasakit sa ating kapwa, katulad ng pagmamalasakit at pagmamahal natin sa ating sarili, sapagkat anuman ang ginagawa natin sa ating sarili, anuman ang ginagawa natin sa ating kapwa, ay ginagawa natin sa Diyos na ating pinakamamahal. Ito po ang diwa ng Pasko ng pagkabuhay. Ngunit ito po ba ay nangangahulugan na ang ginagawa ng ating kapwa kung nakakasama sa kanyang kapwa ay pababayaan po natin sapagkat mahal natin siya? Hindi po. Sapagkat ang tunay na pagmamahal ay makatarungan. Kaya kung ang ginagawa ng isang tao sa kanyang kapwa ay pang-aapi, yan po ay hindi dapat natin hayaan, sapagkat hindi nais ng Diyos na apihin ang kanyang nilikha. So kung mayroong isang tao na namumuhay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, sapagkat ginagawa niya ang kanyang kasakiman, na kung saan mayroong mga tao na pre-prejudice, it is our duty to pull his attention. Kung ayaw niya pong makinig, it is our duty to stop him by all means in order to protect the people whom he is being hurt, whom he is being discriminated, whom he is being persecuted. Tungkulin po natin sa ating sarili, sa ating kapwa, at lalong higit tungkulin natin sa Diyos upang gawin niya. At dahil po sa paniniwalang ito, based on this principle, kaya po natin inaatake sa pamamagitan ng pagtawag ng kanyang atensyon na huwag pahirapan ang sambayan ng Pilipino sa kabuuan. Ito po ang dahilan kung bakit atin pong pinapanawagan sa kasalukuyang Pangulo ng bansa, kung sa ating paniniwala siya po ay hindi naglilingkod sa tunay na kapakanan ng sambayan ng Pilipino bilang kabuuan. Tungkulin po natin na tawagan ang kanyang atensyon. Tungkulin natin na itama po ang kanyang ginagawa. Kung siya po ay nalilihis ng landas, tungkulin po natin itama, ilagay siya sa tamang landas ng tunay na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. So much so na kung hindi po siya masasawata sa mga kasamaan na kanyang ginagawa, tungkulin po natin siyang alisin sa kanyang tungkulin kung ayaw niyang pusang magbitiw. At ito po ang sinasabi natin sa kasalukuyang bangag na Pangulo. Narinig po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid,
na sinabi ng kanyang tagapagsalita na si Claire Castro na tungkulin natin na magpresenta ng mga ebidensya na ang Pangulo ay bangag kung tayo ay nananawagan na siya po ay magpa-drug test sa pamamagitan ng hair follicle test. Ang sabi, kung kayo ay nananawagan na magpa-hair follicle test ang Pangulo, kailangan patunayan nyo na siya ay bangag sapagkat ang sino mang nag-aakusa ay dapat maglabas ng ebidensya. Yan po sinabi ni Claire Castro. Mga barangay, mga kababayan, mga kapatid. Iba po kung ikaw ay public officer as distinguished from private citizen. Kung ang inaakusahan mo bilang isang bangag ay isang pribadong individual, walang tungkulin sa pamahalaan. Tama po. It is your duty to prove your allegation. Because he who alleges has to prove his allegation. Pero iba po kapag ang inaakusahan mo ay isang public officer. Kapag sinabi mo na ang Pangulo ay bangag, dapat patunayan ng Pangulo na hindi siya bangag, because it is his accountability to the people to prove that he is fit to govern the country. Kung mayroong nakikita ang publiko na mga manifestation ng kanyang pagiging bangag na nagiging dahilan kung bakit nagpapaluko-luko ang takbo ng pamahalaan at nananawagan ang publiko na dapat siya, that the president has to submit to a drug test to prove that he is not a drug addict, then it should be for the president to prove that he is not, by submitting to a competent authority for a drug test, hair follicle test as that. Failure on the part of the president to prove that he is not a drug addict, then he must get out of the public service because he is not fit for the position. Imagine it, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. As a president, he is the commander-in-chief of the armed forces. Kapag nalagay po tayo sa digmaan, siya ang magkukuman. Alam po naman natin that anytime pwedeng sumiklab ang digmaan between China and Taiwan, between China and US, na kung saan otomatiko tayo po ay madadamay. Try to imagine it, lahat ng bagay sa buhay ng mga Pinoy ay nasa kamay ng isang Pangulo as Commander-in-Chief sa panahon ng digmaan. Kung walang digmaan, sa panahon ng kapayapaan, bilang manager ng ating bansa, tagapangulo ng ating bansa na kung saan siya ang nagpapatakbo sa buhay ng mga Pinoy. Imagine it kung siya po ay drug addict. Kaya kailangan patunayan ng Pangulo na hindi siya addict. Claire Castro, abogado ka, sabi mo. Public officers is accountable to the people. The health of a president is a public concern. It has to be proven
fit all the time. And it is not for us, the public, the citizenry, to prove that the president is not an adequate. It is for the president himself to prove that he is fit to govern this country by being a healthy president. So, he has to prove it. Claire Castro, huwag mong lukuhin ang sambayan ng Pilipino. Mismo ang kapatid ng Pangulo sa katauhan ni Senator Aimee ang nagsasabi, at ito naman ay nararamdaman natin, ito ang karanasan natin, na tayo ay nasasadlak sa kadiliman. Ngunit pilit mo, Claire Castro, sinasabi na yung kadiliman na yan ay noong panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon ay lumiliwanag na. Ikaw ang fake news sapagkat nagsisinungaling ka. Ayon sa karanasan ng higit na nakakaraming Pilipino, mas maliwanag ang buhay ng mga Pinoy noong panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon ay nagiging madilim sapagkat hindi sinunod ni PBBM ang kanyang pangako na ipagpapatuloy niya ang legacy ni PRRD, dahilan kung bakit siya ibinoto bilang Pangulo noong 2022. Ikaw mismo, Claire Castro, ang nagsabi na ang ginagawa ng Pangulo ngayon, ng bangag na Pangulo, ay kabaliktaran sa ginawa ng dating Pangulong PRRD. Alalahanin mo, Claire Castro, kaya nanalo si Bongbong Marcos dahil sa kanyang pangako na ipagpapatuloy niya ang legacy ni PRRD. Kaya kung hindi niya itinuloy ang legacy ni PRRD pagkatapos na siya ay mahalal bilang Pangulo, ibig sabihin niya, sinira niya ang kasunduan niya with the Filipino people. The social contract that Bongbong Marcos had entered into with the Filipino people, which was the very reason why he was elected to office as the President of the Republic, is to the effect that he would continue the legacy of PRRD, which now you are admitting na hindi niya ginagawa. Sa makatuwid, he has no more legal and moral basis to stay any longer in the office. Claire Castro, dapat mong maintindihan yan. Huwag kang magmamayabang, huwag kang maging sinungaling, huwag kang maging manluluko sa sambayan ng Pilipino. Yang ginagawa mo, Claire Castro, sa halip na kumbinsihin mo ang mga Pilipino na tama ang ginagawa ng Pangulo, mas lalo mong ipinagmamalaki na ang Pangulo ay bangag, na ang Pangulo ay hindi ginagawa kung ano ang dapat niyang gawin ayon sa kanyang kasunduan with the Filipino people. Katunayan, Claire Castro, para maintindihan mo to, ayon sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, bagsak ang trust rating ng Pangulo, bagsak ang approval rating ng Pangulo. Na ano po ang ibig sabihin niyan? Ayaw ng mga tao sa ginagawa ng Pangulo. Kaya nga, kaya nga bagsak ang kanyang approval rating. Imagine, 19 or 21%. Ang 19 ang approval rating, or 25%. 21% ang trust rating. Ibig sabihin ang nagtitiwala sa kanya ngayon ay 21% lang. Ang nag-a-approve, ang may gusto sa ginagawa niya, 25% lang. Ito lang ang mga taong nakikinabang sa ginagawa niya. Kayo lang yan. Yang 21 at 25% na yan. Nagpapakita niya na wala ng tiwala ang taong bayan sa kasalukuyang Pangulo.
Nagpapakita yan na hindi gusto ng taong bayan ang ginagawa ng Pangulo. Samantalang ang kay Inday Sara, ang trust rating at approval rating nasa 60% plus, more than majority. Pagkatapos siya ang ipa-impeach ninyo, sasabihin ninyo na dapat tanggalin si Inday Sara, ma-impeach dahil niloko niya ang sambayan ng Pilipino. Bakit malaki ang tiwala ng sambayan ng Pilipino kay BP Sara? Bakit sumasang-ayon ang sambayan ng Pilipino sa mga ginagawa ni Inday Sara? Sasabihin nyo, speculation, this is a solved result of the false issue. Na ibig po sabihin, this is statistically correct. The figure is statistically correct. Hindi na ito speculation. Base ito sa figure. Na ibig sabihin po, nais gusto ng sambayan ng Pilipino, na nakakaraming sambayan ng Pilipino ang ginagawa ng Vice President. Malaki ang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa Vice President. Bakit siya ang ipa-impeach ng mga tauhan ng bangag na Pangulo? Kayo lang na nagsasabi na kinatawan ng mga Pilipino ng Kamara, ng Senado. Kinatawan kayo ng mga tama, kinatawan kayo ng mga Pilipino sa paniniwala na gagawin nyo ang tama, kaya kayo ibinukto dyan. Pero hindi nyo ginagawa ang tama, kaya bagsak ang rating ninyo. Ang disapproval rating, ang approval rating, at ang trust rating bagsak. Ang disapproval rating, pasado kayong malaki. Ibig sabihin, ayaw sa mga ginagawa ninyo. Kaya nga, ang sinasabi po natin ngayon, para masigurado ninyo na matanggal si BP Sara by way of an impeachment, dadayain nyo ang resulta ng 2025 senatorial election, sapagkat ang mga senador ang tatayong judges sa impeachment trial against BP Sara. Kaya sisiguraduhin ni George Garcia ang resulta ng eleksyon, lalo na sa mga senador at maging sa mga congressman at maging sa mga local officials, para patunayan na kayo ang gusto ng taong bayan, ang mga kandidato na iniendoso ng bangag na Pangulo ang mananalo sa pamamagitan ng pagdaya sa resulta ng eleksyon. Imagine, isa pong OFW ang nagsabi na ang lumabas sa resibo ay ibang pangalan. Bumoto siya ng PDP Laban, pero 2 PDP Laban lamang ang lumabas sa resibo. Ang iba ay mga pangalan na ng alyansa, mga kandidato ng bangag na Pangulo. George Garcia, hindi mo kami maluloko. Sasabihin nyo, fake news ito. It is our analysis based on facts na nangyayari ngayon, na talagang nakasit kayo para dayain ang resulta ng eleksyon. Bakit? Sapagkat gusto ninyong alisin sa inyong landas ang mga Duterte. The worst government ever, itong gobyerno ng bangag na Pangulo. Imagine it. 80-year-old former President of the Republic of the Philippines, mahal ng taong bayan, isinuko nyo sa ICC para doon litisin at doon hatulan, ikulong at age 80-year-old. Sa batas ng Pilipinas, pag 70 ka, kung ikaw ay nakukulong, ikaw ay palalabasin na. Itong 80-year-old, dineliver nyo, isinuko nyo sa ICC na hindi natin kontrolado
ang kanilang batas. Iba ang batas nila. Kaya kahit 80-year-old doon, ikinukulong. Hahatulan. Bongbong Marcos, gusto kitang murahin. Nagpipigil lang tayo ngayon. Yung mga kasama mong sindikato, yung dalawang Remulla, John Vic Remulla, Boyeng Remulla, Martil, Torre, Anyo, Gibo, Teodoro, ikaw PBBM, ikaw Lakanilaw, at sino kayo, mga Judas kayo. Mga Judas kayo. Pag namatay sa kulungan si PRRD, pananagutan nyo ito sa taong bayan. Tandaan nyo to. Magbabayad kayo. Sapagkat hindi papayag ang taong bayan sa ginawa nyong pang-aapi sa dating Pangulo na maraming nagawang kabutihan para sa mga Pilipino. Mga pangit lang magmura. Mga PI kayo. PI kayo. Lalo na ikaw na bangag na Pangulo. Ikaw Torre. Ikaw Remulla. Nagkagalingan, galing-galingan ka. Bobo ka naman. Ikaw Padalyon. Kung sino ka man. Mga tarantado kayo. Kayong sindikato ng gobyernong ito. Gusto nyo lamang maalis sa landas nyo si PRRD upang magawa nyo ang gusto nyong panluloko sa mga Pilipino. Akala nyo mga bobo ang mga Pilipino na kaya nyong lukuhin. Gago ka, Boyeng Remulla ka, PI ka. Sana kunin ka na nito kasama ng amo mong bangag na Pangulo para matapos na ang problema ito. Mga PI kayo. Kayo ang modernong taksil sa bansang Pilipinas. Sa bagay, ikaw Remulla, talaga namang lahi yan sa kasaysayan ng ating bansa. Sino ba ang nag-traidor kay Bonifacio? Di ba kayo? Lahi nyo, PI kayo. Ang kakapal ng mukha nyo. Sumisweldo kayo sa pera ng taong bayan. Ninanakaw nyo ang pera ng taong bayan. Kayo na nagsisindikato laban sa masang Pilipino. Ikaw bangag na Pangulo. Ang sabi ni Castro, pagdasal natin ang iyong kalusugan. Siya, tawagan niya ang mga demonyo. Para ipagdasal ang Pangulo nyo at isama na nila sa kanilang kaharian. Sa bagay, sabi nga natin, naniniwala po tayo, everything happened for a reason. Itong ginagawa nyo kay PRRD, yung ginagawa nyo pagnanakaw sa sambayan ng Pilipino, could be a reason for your ouster. Bangag na Pangulo, tandaan mo yan. Sapagkat kung hindi mo ginagawa ito, hindi ka naman mapapatalsik sa Malacanang. Malapit-lapit na yan. Dagdagan nyo pa yung panggagago nyo sa sambayan ng Pilipino. Dagdagan nyo pa para mas mapadali ang pagpapatalsik nyo. Ang pagpapatalsik sa inyo. Pag lumabas ang resulta ng eleksyon, dadayan, dagdag dahilan yan para magwala ang sambayan ng Pilipino. Ipa-impeach nyo sa Inday Sara, gawin nyo. Para talagang tuluyan ng mag-umalma ang mga Pilipino. Pag namatay si Digong sa kulungan, sa dahig,
mas lalo nang magwawala ang mga Pilipino. Baka kayo i-firing squad sapagkat kapag napatalsik ang bangag na Pangulo, dapat ang gawin ni Pipi Sara bilang Pangulo pag naluklok siya magdeklara ng revolutionary government at lahat kayo dapat hulihin, i-firing squad sa Luneta. Nang sa gayon hindi na kayo pamarisan pa. Yan ang dapat sa inyong mga PI kayo. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Pansamantala po, bakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga sapagkat nagkaka-high blood po. Baka atakehin tayo sa galit sa mga ito. Talagang wala kang makikitang matino sa kasalukuyang gobyerno. Panay pandaraya, panay panluluko, panay kasinungalingan ang mga ginagawa ng mga ito. So dapat talaga wakasan sa madaling panahon, magdunsab ng insatris ng mapatalsik ang bangag na Pangulo kasama yung mga kasama niya sa sindikato. Magandang umaga at marami pong salamat.